Alam nyo ba nakaraan, naduwag pala itong si Lacson dito kay Senator Rodante Marcoleta nang hamulin niya ito ng debate, no? At ito naman si Juan Bull, no? Hindi natin nabigyan pansin nakaraan na biglang nangilam na naman, no? Umepal na naman si Juan Bull. Kasi alam niya may ipit yung kasamahan niya, no? Alam natin magkakasabot tong mga to, eh. No, ikaw ba naman kasama mo sa kampanya, sa eleksyon, kasama mo si Junior, kayong dalawa, di ba? May tagline sila, ang bagong pagbabago. Di ba? Ang simula ng pagbabago. 'Di ba? Sabi yan ng tao, ngayon lang kayo magsisimula, ha? At tatandaan niyo na sa Senado, ngayon lang kayo magsisimula. Yan, niloloko niyo tao. O ito po, naduwag po itong si Soto. Nakaraan din natin nabigyan ng pansin to kasi nakatutok tayo dun sa kay ano ni Senator Rodante Marcoleta dun sa 500 allocable niya at dun sa parliamentary courtesy at sa pagpirma ng partial report. No, dito kasi napakahalaga na tinatawag na yung pagdebate o tinatawag na yung may termino kasi sa sa Senate na kung saan hindi mo naman sabihin, oy, debate tayo. Usap tayo. Ang tawag doon interpellation, no? Papaalam ka sa Senate President na makikipagdebate ka na interpellation. Kumbaga, obligado siyang sumagot sa tatanungin mo. At ganun din siya, no? Kumbaga, i-cross-exam ka niya. Ngayon, hindi pumayag si Pinky dito, di ba? Yung alam natin nakaraan, hindi pumayag si Pinky. Ngayon, ang malaking problema nito, paano maririnig ng taong bayan yung agrumento o yung katwiran na hindi ka na nga nag-iimbestiga, na hindi mo na nga pinapatawag yung dapat ipatawag, na si Martin hindi mo pinapatawag, hindi ka pa nagpapa-interpellate kay Senator Rodante Marcoleta, no? Para saan yung ginagawa mo sa Blue Ribbon? No, para sa lahat ng ginagawa mo kung wala kang aksyon o salita man lang na may kondisyon na naman, 'di ba? O ito painggan mo natin to si Cadre Caselis sa kanyang pahayag po, no? Pero bago yan, dito muna tayo pumunta. Bago yan, alam nyo ba, sabi sa analyst, no, naniniwala kayo dito? Naniniwala kayo dito? No? Ito naman yung bagong bago nilang pasiklab nila na alam naman natin, itong dalawang ito, tumakbo to, di ba, no, pagka-presidente yata o vice president, na pagka-presidente, di ba? Yung sa panahon na 2022, lumaban to kay Marcos, di ba? Itong dalawang ito, si Juan Bull, saka ito, natatandaan nyo? Hindi ko alam kung vice president tinakbo na ito, o presidente. Hindi ko alam kung bakit lumaban. Ngayon nakakampi na siya kay BBM, di ba? Ping, malakas na kandidato sa 2028 ayon sa isang analyst. No? Wow! O sige, ganito, alam nyo kasi mga kaibigan, ang narrative ng mga to, gusto nila maalis sa pwesto o sa kahit anong posisyon ang mga Duterte. Gagawa sila ng lahat ng kaparaanan, maski yung mga political analyst o yung mga iba pang mga yung nagtutulong-tulong na, yung mga Pinklawan, tulong-tulong na, yung HOR, tulong-tulong na. At yung iba pa, tamo may bagong survey, si Rapi Tulfo daw, tie, 46% siya, 46% din si Sara. Talagang gumagawa sila ng paraan na wag si Sara o anuman Duterte na wag makaupo. Na wag kumbaga, sa side ng mga Pinklawan, may survey na ganito si Lenny. Sa side ng mga normal na may tie naman si Rapi Tulfo. Sa side naman ng mga ganitong grupo, may Lacson naman na malakas na kandidato. Alam mo yon, ayaw talaga nilang, gusto nilang manipulate yung isip ng tao na si Sara, pawala na. Pabagsak na yung survey niya, di ba? Tapos sud yung pag-interview ni Trilili, sabi niya, wala na, mababa na numero. Ano kayo? Ibig nyo palang sabihin yung mga Sara supporter na naniniwala na kaya sila naging supporter ng Sara kasi naniniwala sila ito makapagsusugpo sa mga kriminal at mga nangungurakot sa bayan natin. Siya makakapagsugpo. Ibig mo pala sabihin, nagbago isip nun? Halimbawa ako, kaya gusto ko si Sara kasi parang sugpuin yung mga kriminal. Ibig mo pala sabihin, okay na pala ang kriminal, ayaan mo na mamayag pag yan, di na ako magsasara, magra-Rapi Tulfo na lang ako, magleleni na lang ako. Ganun ba ibig sabihin nun? Kaya nababawasan yung number ni Sara? Wala naman sigurong ganon. No? Kaya gusto ni alam mo kasi, hindi iboboto si Sara para lang Duterte lang. Hindi. Kaya nila iboboto si Sara kasi yung patay digong natin na kung ano ginawa nun, inaasahan na gagawin din ni Sara. Pero,
hindi naman tugman-tugma doon sa ginagawa ni Tad Duterte na kagaya ng EJK. Ibig sabihin, may kamay na bakal, kumbaga, hindi kamay na rosas, ha? Di ba? Okay, maalis na tayo dito kay Eric Celis, no? Pasensya na kayo, nahirapan ako magsalita kasi nasisipon ako, sakit ng ano ko. Oy, thank you so much sa patuloy po ninyong pagbibigay ng suporta at pagtangkilik sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel. Pinapasalamatan din po namin ni Ma'am Lorraine ang inyong pagsubaybay din sa aming programa na Bigwas ng Agila. Malaking tulong po ang inyong pagkampanya sa subscribers and viewers ng ating Ka-Eric Celis YouTube channel at ng ating Bigwas ng Agila. Okay. Hoy, bibigyan po natin mga kababayan ng pananaw at pagpapaliwanag itong maniobra ni Ping Lacson sa Senado matapos na ito ay nabahag ang buntot at umatras sa debate at interpellation on the floor nang ito po ay hinamon ni Senator Marcoleta tungkol sa mga questions at pinapagpapaliwanag siya kung bakit maglalabas ka ng partial report. O ito pinapaliwanag ni Senator Rodante Marco, pinagpapaliwanag ka. Hindi mo magpapa-interview ka sa ibang, di ba si Pinky nagpapa-interview sa ibang mainstream media na sinasabi niya, kasi ganito pa siya report, kasi ganito kulang. No? Alam nyo mga kaibigan, mga kamunting kaalaman, kung may pagkakataon na opisyal na parang ikaw ay tanungin, walang iba kundi sa Senate hearing. O dyan sa Senate, dyan sa kaharap si Senate President, di ba? Para legal, kumbaga para opisyal ang sasabihin mo. Hindi mo papa-interview ka lang kung kayo ng media, kasi sasabihin mo na naman, di ba naalala nyo sinabi ni Pinky nakaraan? Opinion ko lang yun eh. Di ba nagtalo sila ni Senator Marcoleta doon pa lang sa time ng Diskaya, na nagsasabi siya, opinion lang daw niya. Kasi hindi siya official eh. Ang pinaka-official na magsabi ka kung yung partial report kung bakit nagkakaganyan, dito sa hearing nyo. Ay, dito hindi pala hearing, dito sa manifestation nyo dito sa kaharap si Senate President para official. Ba't di mo gawin? Di ba? Parang wala kang kawala. Parang di mo sabihin sa susunod, opinion ko lang yun eh. Di ba? Dito official. Kaso ayaw niya magpa-interpellate. Ayaw niya. Sa madaling salita, takot siya sa debate na bahag buntot niya. Hindi, kasi bakit? Mako-corner siya ni Senator Marcoleta eh. Di ba? Mako-corner siya kung anong layunin niya doon sa partial report. Biruin mo yung partial report ayaw na ipaliwanag. Ayaw niya ipaliwanag diyan sa Senate. Sa Senate. Ha? Tapos ayaw niya pa rin buuin. Gusto niya pirmahan kagad. May condition pa, napakadami. No? Muli natin pakinggan ito para mas sumariwa sa inyong isipan. Mr. President, balikan natin konti, ibang clip para sumariwa lang sa inyo. may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation. Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Tignan mo. Nakita mo ang pag-uugali? Yan ang binoto ng taong bayan. Di ba? Hindi mo kayang tanungin. Diyan sa opisyal. Di ba? Pero pag tinanong ng media, doon, dakdak sa media kung ano na pinagsasabi. Para nga naman, pag tinanong siya, sabihin niya, opinion ko lang yun eh. Hindi opisyal. Di ba? Dito kasi, maganda i-interpellate ka ni Senator Marcoleta, magtatanong kayo, magdidebate kayo, para opisyal, na wala kang kawala. Bakit ayaw mo? Di ba? Talagang umiiwas siya. Di ba? Ikaw, hindi na to usapin ng papatawag mo si Martin o hindi. Ito na to kung saan kung malalaman ng taong bayan na talagang bakit, anong dahilan mo. Ayaw pa rin niya. Di ba? Mr. President, Kaya nga parang si Auntie Claire, di ba? Pag nagkamali, sasabihin, Auntie Claire, ba't nagkamali ka? Paano ko ba sinabi yon? Bilang vlogger ba ako o bilang spokesperson ako? Biruin mo, naging dalawang pagkatao niya. Pag nagkamali pala siya, ipapasa niya sa pagiging vlogger niya. Pag tama, sinabi niya, spokesperson siya. Ang galing, no? Para ko sinabi ganito, muntik ka naman nagkamali ko doon. Saan pa ako nagkamali? Yung time na yun, wala ako sa sarili ko. Di ba? Ang laki ng lusot mo. that is very highly unusual. Why would Senator Lacson
make a precondition that Hmm. the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield Hmm. May, interpellation. yes. May I Yeah, si Wambul. place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this. Dito kasi pwede mamili ang isang tao na magpapa-interpret ka o hindi. Karapatan ng senador yon. Oo nga naman. Pwedeng tumanggi si Senator Lacson na wag magpatanong, karapatan niya yon. Pero napakahalaga kasi bagay na pag-uusapan nyo, ganito ka. Di ba? Halimbawa ganito, yung bill mo sa kuryente, halimbawa nagulat ka, no? 2,000 dati, naging 20,000 yung bill mo, no? Pupunta ka ngayon sa opisina para makipagtalo doon. Bakit ganito bill ko? Sasabihin sa'yo ng mga taga-opisina, hindi, ayaw ka namin sagutin. Karapatan namin, hindi ka namin sagutin. Ganun ba yon? Di ba? Ganun ba yun? Oh. Eh hindi pa nga tapos ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol po sa mga katiwalian at issue ng pinakamalaking pandarambong na nangyari po sa kasaysayan ng Pilipinas na paglimas sa kaban ng bayan na naganap at nagaganap sa gobyerno ni Marcos Jr. at mga involved na mga opisyal ng gobyerno. So umatras po si Ping Lacson dahil hindi niya kayang panindigan ang kanyang report na lumalabas ay isang pagtatabon-tabon, pagmamaniobra para po mailihis ang katotohanan. Kung talaga nasa katwiran si Pinky Dayak, kung talaga nasa katwiran ka, ha? Sasagutin mo lahat ng tanong ni Senator Marcoleta at papayag ka magpa-debate sa kanya. Ang debate po hindi naman to para ito kasi ang debate po ng sa isang senador, hindi to para kung sino mas magaling. Hindi po. Baka kasi akala nila debate, magaling si ganito. Hindi po. Ang debate po minsan ginagawa yan ng dalawa kahit hindi naman sila magkatalo. Para sa ano? Para yung mga nakakapakinig, malalaman nila kung ano yung problema ng pinag-uusapan. Mas marami kang matututunan kasi pag may pinagdidebatihan. Kumbaga may pinag-uusapan, may pinagtatalunan. Di ba? Hindi ito yung debate na kung sa parang religion na ito paniniwala ko, ito paniniwala namin. Hindi ito. Yung debate kasi dito, marami kang matututunan. Di ba? Kaso ayaw niya. Bagay na napaka-importante. Umurong ka. Napakahalaga ng bagay na marinig sa sambayan ng Pilipino kung ano side mo. Hindi doon sa social media pupunta ka at magpapa-interview ka, sasabihin mo, si Senator Marcoleta, matigas ang tuktok. Si Senator Marcoleta, ganyan-ganyan. Hindi yan formal eh. Di ba? Patungkol sa pananagutang kriminal ng mga punong salarin o mga mastermind. Ngayon, tinanong siya ni Senator Marcoleta, ba't hindi natin ipinapatawag dito? Si Speaker Martin Romualdez, na nagbigay po ng public statement na marami siyang alam tungkol sa katiwalian na ito at hindi siya papayag na gagamitin siya na fall guy. O bakit hindi natin siya ipatawag kung sino ang mastermind? At ating maimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee, tiklop si Ping Lacson doon. Ganon din po ang possibility ng pagbibigay ng... Sabi ko, walang ginagawa. Ayaw magpatanong, ayaw magpatawag, ayaw patawag si Martin, ayaw magsimula, kailan magsisimula. Anak ng tete, ano gagawin mo dyan? Eh di mag-resign ka na. Tapos ang lakas ng loob mo sabihin kay Senator Marcoleta, gusto niya lang kasi maging Blue Ribbon, masama ang loob niya, hindi niya matanggap na inalis siya sa Blue Ribbon. Ganun! Tapos nakikitaan ka namin na hindi ka nag-iimbestiga? Hindi kami maniniwala. Maniniwala kami sa sinasabi mo na si Senator Marcoleta ay nanggagalaiti sa pagtanggal sa kanya sa Blue Ribbon kung ikaw ay nakikitaan namin na masigit dun sa naginawa niya ng una. Ano ba ginawa ni Senator Marcoleta ng una? Ipinatawag niya kagad lahat. Walang pasabi-sabi. Tapos nagpalit kagad ng liderato kasi natataranta kayo lahat. Nagpalit ng liderato. Nung nagtataka ko sa ibang senador, bakit kagad bumoto? Kaya nakudita sila, Chis eh. Isa lang ang naisip ko kaya natakot yung mga senador. Nagsabi to siguro ng mga to sila Wambul, sabi ng taas. Hindi niya ginamit ng presidente, pero malamang ginamit niyang word, utos ng taas, sumunod kayo, magkukudita tayo. Malamang sumunod yung ibang senador. Di ba? Enjoy ko lang
affidavit or yung tinatawag na omnibus affidavit and testimonial ni Saldico, kahit man lang through online, ay kaya namang i-facilitate ang ganong uri ng pagtitistigo dahil Martin Romualdez and Saldico, sila po ang naging haligi ng sindikato na itinuturo na sangkot si Marcos. Kung bakit po nawala ang mahigit 1.5 o hanggang 1.9 trillion pesos Grabe. sa kaba ng Isipin mo, o pagpalagay natin 1.5, wag ng 1.9. 1.5 trillion na lang. Tapos ang utang ng Pilipinas, 18 million. Isipin mo na lang yan. Kaya tayo nangutang kasi kinulang tayo ng pera, wala tayong pantustos. Di ba? Ngayon, kung hindi na, sa DPWH lang yan, wala pa yung ibang ahensya. Isipin mo kung lahat ng ahensya ganyan. Aba, siguro hindi lang 1 trillion ng nalustay. Baka maabot pa ng 5 trillion yan. Tapos laki ng utang natin. Sabihin nila, anya kay Duterte yung utang yan. Umutang si Duterte kasi pandemic. Wala tayong kakainin. Nakita nyo naman, di ba, binigay? O palagi natin kontrako ni Duterte lahat yon. Pero ba't ka magkukumpara doon? Ngayon ka na presidente. Presidente ngayon, iba na. Di ba? bayan. Alam mo, pinaka talagang solve yan talaga sa lahat, mawala ang korupsyon. Mawala ang korupsyon. Pag nawala ang korupsyon, tandaan nyo, giginhawa ang sambayan ng Pilipino. Makakarating sa pera yung tataas ang sahod ng empleyado pag walang korupsyon. Bakit hindi patawag ang 18 former soldiers na nagsilbi po ng mga security team at the same time tagapaghatid ng mga mali-maleta at tuni-tuniladang pera? Sila Jojo Cades, sila Adrian Bersamin, mga undersecretary po ito na itinuturong bagman, facilitator at bodigero ng mga diskarte sa pag-deliver ng pera kay Marcos na itinuro ni Saldico, itinuro din po ito sa revelations na inilabas po nila Congressman Igay Erese at nila Congressman Leandro Liveste. Bakit hindi patawag din si Congressman Leandro Liveste? Di umano, ayon sa kanya, ay mayroon itong hinahawakan na tinatawag na Cabral Files. O bakit wala? So lahat ng ito hindi masasagot ni Ping Lacson. Hindi. Yung Cabral Pass, ginamit niya kay Senator Marcoleta yung allocable na 500 eh. Imagine, napakadami ng laman ng Cabral Files. Tapos kay Senator Marcoleta, yun pa ang kakalkalin niya. Ang galing eh, no? Ang galing eh, no? Ba't tayo makalkalin yung iba? Ang galing, no? Talagang, tapos yung mga vlogger naman, tuwan-tuwa, tamo, no, si Marcoleta, parang lumalabas si Senator Marcoleta kurakot, at yung lahat ng congressman hindi na. Parang gano'n ang gusto niya palabasin. Tindi na ito. Sapagkat ang motibo ni Ping Lacson ay hindi ang katotohanan, kundi ang paglilihis nito at ang pagtatabon-tabon, pagbibigay ng takip kay Marcos Jr. at kila Romualdez. Kapareho po sila ng interes at intensyon ni Tito Soto. Kaya po sila ang nailagay sa pamunuan ng Senado na ang nagmaniobra nito sila Marcos mismo at sila Romualdez. Okay. Ngayon, Ito tapos pag narinig nila si Ka Eric Celis, kakasuhan nila si Ka Eric Celis. Kapag nagturo ng pangalan, 'di ba? Kakasuhan nila. Tayo hindi naman tayo pwedeng kasuhan. Wala naman tayo binabanggit na pangalan. 'Di ba? Bakit? Pinky. Kaninong pangalan yung Pinky? Bakit ikaw ba 'yon, Lacson? Hindi ikaw 'yon. Ha? Kaya na naging Pinky pangalan mo. 'Di ba? Bonget. Sino ba yung Bonget? Daming Bonget. Di ba? One Bull. Sino ba yung One Bull? Alam ka naman, ako ni, i-demanda ko. One Bull. Sino yung One Bull? Hindi po pwede. Si Ka Eric kasi, binabanggit talaga lahat ng detalye, tapos binabanggit niya, i-demanda siya, kinakasuhan siya. Wala naman siya sinasabing masama eh. May sinasabi ba masama si Ka Eric Celis? Ha? Nagsasabi siya ng pananaw niya at yung nakikita niya. Di ba? dahil hindi may sagot at may paliwanag ni Ping Lacson ang debate at interpellation na hinahamon sa kanya ni Senator Marcoleta, pinagtulungan nila ni Tito Soto na mateknikal si Marcoleta. Dahil daw mayroong tradisyon at may rules. Yan naman, ang hilig din sa tradisyon, pero sa batas di sila sumusunod, Tradisyon lang, interparliamentary courtesy, tradisyon lang yan. Na kapag hindi magpa-interpellate ang isang senador sa kanyang privilege speech,
hindi siya pwedeng pilitin. Ayun. Pero lumalabas na umatras na duwag at nabahag ang buntot ni Ping Lacson na mag-engage po sa naturang paglilinaw sapagkat hindi niya pinayagan na siya ay matanong at magkaroon Interpellate niya. Oh, yan kasi ang termino pag sa debate, interpellation diyan sa Senate Hindi siya napakahalagang bagay po niyan. Yan ang pinakabalagang bagay sa lahat. Kahit sa Biblia ginamit ng Panginoon Diyos siya. Ginamit ng Panginoong Jesucristo yan, nakipagdebate siya nung araw ng Panginoong Jesucristo, nakipagtulig sa anong araw pati mga apostol. Kasi napakahalagang bagay niyan kasi diyan nang lumilitaw yung katwiran. Diyan talaga nangingibabaw ang mga katwiran sa debate, no? Hindi po pwede kasing kwento lang magkukwento ka, hindi. Kasi pag debate kasi, masahol pa sa pinakamalalim na kasi ang debate kasi parang tanong yan Nagtatanong ka sa kanya, tinatanong mo rin siya. Nagkapalitan kayo ng impormasyon. Pero ang nangingibabaw syempre, yung mga kaalaman, 'di ba? Napakahalaga nitong bagay na 'to. Ayaw niya pa rin. Kasi natakot siya, kasi mako-corner siya. 'Di ba? Kung talagang magaling siya, naninindigan siya, tama yung ginagawa niya. Haharap ka sa lahat ng haharap ka, sabi niya nung araw nung araw kasi mga panahon ng mga 90s, haharapin kita kahit sa debate, kahit sa tayong lugar, kahit sa luneta, haharapin kita. Mga ganyan mga hamon nung araw Talagang haharapin mo kahit saan. Talaga kasi dala mo yung talagang totoong pangangatwiran. Interactive debate tungkol sa kanyang mga pinaglalagay doon sa committee report nila. Okay. Para makabuelta at makamaniobra laban kay Marcoleta, nagpatawag ng media briefing sa Senado. Kapihan sa Senado, si Ping Lacson, parang ganun ang setup, upang magkaroon ng counter-attack laban kay Senator Marcoleta. Sabi niya, nakakuha siya ng handwritten notes mula kay Yumaong Catalina Cabral. Ito po yung Patay na yung tao kuno. Ginugulo niyo pa yung kaluluwa. 'Di ba? Patay na yung tao kuno. Ginugulo nyo pa. namatay, patay na, at nakita na lang daw ang bangkay doon sa ibaba ng isang bangin sa Cordillera. Maputol tayo. Taas ang kamay sa inyo kung sino naniniwala wala na si Cabral. Taas ang kamay. Ako pasensya na. Duda ako. Yun lang yun. Kayo, taas ang kamay nyo. Niniwala kayo? Mayroong mga files na kumakalat, mayroong kiniklaim si Congressman Leandro Libeste, at mayroon din pong sinasabi si Ping Lacson na may mga kopya siya ng ilang files ni Jose Cabral patungkol sa involved na mga kongresista, mga senador, mga taga-DPWH at mga nasa gobyerno at mga kontraktor kung paano po nilimas ang kabanang bayan gamit ang mga infrastructure projects all over the country. Ayun. So mayroong binulgar, di umano, si Ping Lacson na nasasangkot si Marcoleta sa allocables or parang pork barrel na in-insert at mga 500 million pesos ang amount. Without admitting na ito ay mali, sabi ni Ping Lacson, hindi naman natin sinasabi na krimen ito o illegal, pero sabi niya inappropriate, hindi nararapat at hindi karapat-dapat na ginawa. Short of saying na nasasangkot si Senator Marcoleta sa mga anomalya kasi nga tumanggap siya ng kapareho sa pork barrel na allocation, ang tinatawag na allocables and insertion. Sa pagkakaalam daw niya, sa notes na yon, 500 million pesos. Kung saan ito ginamit ni Senator Marcoleta, dapat magpaliwanag daw si Senator Marcoleta. So ito na ang mga maniobra. Ito na mga ganting atake. Simple, pero alam natin po na may bira. Nais ni Ping Lacson na tapunan ng putik at pagdududa ng taong bayan si Senator Marcoleta. Na hindi siya malinis, nagmamalinis lang siya. Dahil nga hindi niya... Alam ni Pinky na si Senator Dante Marcoleta walang kasalanan sa allocable. Alam niya yan. Hindi yan baguhan si Pinky para magsabi na, oy, meron ka allocable. Kasi kung talagang alam niya may kurakot si Senator Marcoleta, dapat tahasan niyang sinabi, oy, ikaw,
nangurakot ka sa allocable. Kasi ang allocable po, lahat yan binibigyan. Pero ino-audit yan, nililiquidate yan kung talaga nangupit ka o may kickback ka. Kung bang yung infrastructure mo overpriced, kasi andun yung kickback Kung sa bidding ba alam mo yun, ikaw rin pala yung kontraktor, ganyan Alam ni Pinky na walang kasalanan si Senator alam ni Pinky na malinis si Senator Marcoleta diyan, alam niya yan. Nga lang, gusto niyang sabihin niya sa media para yung taong bayan mapaisip. No? Kasi alam niya, mababatingin sa taong bayan Alam niya kasi mapagduda ang taong bayan ngayon Kaya tamo, nagdududa yung mga taong bayan. Isa ka rin pala, isa ka rin, sabi ba naman ng mga vlogger, no? Mo, vlogger ka na, ang tagal mo ng vlogger. May nakilaong vlogger, 7 taon ng vlogger, kasabayan ko Biro mo, sabihin ba naman kay Senator Marcoleta, Marcoleta, may allocable ka pala, ganyan ka pala, ano ka pa naman, INC ka pa naman. Biruin mo, nakakatawa. Para mo sinabi, Marcoleta, may budget ka pala. Hindi porket may allocable ka, magnanakaw ka na. Di ba? Naniniwala kayo kay Pinky, hindi niya, gusto niya lang, alam ni Pinky na walang kinuha si Senator Marcoleta ng pera sa kaban ng bayan. Pero sinasabi niya yan para yung taong bayan, malinlang, mapaisip. Oo nga naman, no? Di ba? Sagot ni Ping Lacson at may paliwanag ano ang nangyari sa kanyang kadramahan at nila Tito Soto sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito ngayon, sabi niya, kailangan imbestigahan ng ombudsman yung may mga allocables, included si Senator Marcoleta na mayroong 500 million pesos nung panahon na siya ay miyembro pa ng House of Representatives. Mukhang nagkakabulgaran, ano? Pero napakalinis si Senator Marcoleta sa Sagip Party List niya. Oo. Napakalinis niya. Ako, dumalo ako sa mga ano niya, yung Sagip Party List pa siya, pumunta ako sa opisina niyan. Nakita ko, per barangay, tumatawag sa kanya. May barangay sa Pampanga, may taga Bulacan, may barangay sa Batangas. Ito ginagawa ng party list niya. Ano ba, yung barangay sa Batangas tumawag sa kanya. Congressman Marcoleta, wala po kaming tent. Nahihirapan po kami dito pag kami nagkakaroon kami ng medical mission dito. O sige, sabi ni Senator Marcoleta, sige, magpapadala tayo dyan ng mga 5 tent. Papagawa ko kayo. Gastos si Senator Marcoleta yon. Maraming barangay ang tumatawag sa kanya. Yan ang trabaho ng Sagip Party List. Kaya nga Sagip Party List Senator, kulang kami sa clinic. Wala kaming CR dito. Sige, pagagawa natin ng CR yan. Yan, naliliquidate lahat yan. Na-audit lahat yun. Yun ang ginagawa kung sa 500 million kulang yun. Dapat niya, 1 billion ng budget si Senator Marcoleta Kasi dami nang hihingi sa kanya Natutulungan niya. Yung pera, napapaabot sa taong, bilhin mo ang dami niyang natutulungan yung panahon sa Sagip Party List siya. Talaga nakakati sa tao, kaya nga nanalo yan Di ba? Hindi dahil sa kampanya lang. Dahil marami siya natulungan. Bilhin mo bilhin natin, sa isang buwan, bilhin mo may sa Palawan, may sa Batangas, may sa Mindanao, Mindoro, tinutulungan niya. Kahit pa isa-isang barangay, tumataro ng utang ng loob yun. Ay, boto natin si Senator Marcoleta. Di ba parang Tinuta ni Ping Lacson na mayroon din siyang mga kasamahan na nandyan na may mga allocables na itinuturo din ng media. Halimbawa, ang binanggit ni Katunying at ni Jerry Baha sa programa nilang 2x2 no, sa DZRH na si Hontiveros ay mayroong mga 3 billion pesos worth of insertions. At mayroon pang mga flood control projects na mga 700 million. Grabe. Yan ay ayon sa pagsasalaysay at talakayan nila Anthony Taberna at nila Jerry Baha sa programa nila na 2x2. Hindi ba ito paimbestigahan din ni Ping Lacson? Bakit si Marcoleta lang ang kanyang sinisingle out at mukhang targeted operation of using propaganda in media? Malakas ang loob niya kasi may nag-utos. Ganun lang yun, Para Pinky, kilala ka namin. Hindi ka ganyan dati pa. Kaya ka ganyan, may nag-uutos sa'yo. Tingin ko kunwari, hindi niya sinasabi na may pagkakamali, pero alam natin ang intensyon, ang subliminal intent, yung nakapailalim na layunin ni Ping Lacson ay tapunan ng putik at guluhin ang integridad ni Marcoleta. Hindi tama. Dagdag ko pa, Eric. Guluhin yung isipan ng taong bayan para pagduda kay Senator Marcoleta. Para lumakas yung pinaglalaban ni Pinky. Na alin? Ano pinaglalaban niya? Na yung para sa report na kailangan mapirmahan.
sa lalong madaling panahon. Lumabas na huwag kang magmalinis dahil hindi ka malinis. Huwag kang magmagandang lalaki dahil hindi ka magandang lalaki. Yun pong mensahe ni Ping Lacson. Tingnan natin kung papaimbestigahan niya ito. Hindi nga niya pinapaimbestigahan nila Tito Soto yung complaint nila Atty. Topacio, Atty. Jing Paras, dating Congressman Jing Paras, tungkol sa ethics complaint laban kay Hontiveros. Tungkol sa tinatawag nilang allegedly ay tanim witness and witness tampering, witness manipulation sa kanyang committee hearing dahil may naglantad o may lumantad na testigo hinggil dito. O ba't di mo ito binibring up? Dahil kaalyado po ni Ping Lacson at ni Tito Soto, kasama nila sa silent majority, si Risa Hontiveros. Tama. Kasi kaalyado nila yan. Sige, granted. Justify natin kasi kaalyado niya. Hindi niya kayang imbestiga kasi kaibigan niya. No? Ganito na lang. Bakit yung mga nasa HOR, kaibigan mo ba lahat yun? Ba't di mo imbestigahan? Ikaw ang Blue Ribbon na. Sasabihin ng mga vlogger, ba't ayaw si Marcoleta ayaw imbestigahan? Bakit? May ano ba siya? May power ba siya dyan? Paupuin mo si Seto Marcoleta bilang Blue Ribbon. Tatawagin niya lahat yan. Pati yung mga nabigyan ng maleta na yan, papatawag niya lahat yan. Yung mga allegedly na nasabi na bigyan ng maleta, papatawag niya lahat yan. Di ba? Ayun. So ano po ang nakikita natin mga kababayan na patutunguhan nito? This is going to be a tug war or tug of war sa loob ng Senado kasi alam natin ang mga minority black senators ang kanilang simpatya sa mga Duterte. Kung nandyan si Bato de la Rosa, siyam sila. Hindi, ang nangyayari na nga, ito nangyayari, pasensya na, nagtatampo ko sa ibang minority. Bakit? Wala nang inasikaso kundi si Duterte. Di ba? Na ano ibig ko sabihin? Sa sobrang pag-aasikaso nila sa nangyayari kay Duterte, hindi nila naasikaso yung iba eh. Alin yun? Itong korupsyon. Bakit? Si Senator Marcoleta nakikipaglaban sa kasi Amy. Nagsasayta ba sila? Hindi ako, may tampo ako pero hindi naman ako talaga galit sa kanya totally na itatakwil ko sila, hindi. Pero, ang sa akin lang, ba't ayaw nilang tulungan si Senator Marcoleta? Si Senator Rubin, medyo tampo tayo. Bakit? Biri mo, sabihin mo, idol mo si Pinky saka si Marcoleta. Alam mo nag-aaway? Sabi niya, kahit nag-aaway, dalawa na yan nakikita ang demokrasya ng bansa. Biri mo, gagawin sasabihin mo, hindi ka nakiawat, pero sinang-ayaw na mo yung dalawang nangyayari. Hindi demokrasya yung nangyayari sa dalawa. Yan, pagitan na nagtatalo sila kasi nga si Pinky, matigas, ayaw magpaimbestiga. Ayaw patawag. Kaya natatampo ako sa ibang Duterte, supporter ng senador Ayaw nyo tulungan si Senator Rodante Marcoleta sa nangyayari. Etong bagay to kung saan kampihan to. Kung saan kakampihan natin yung taong bayan. Hindi sinong politiko. Wala si Bato de la Rosa ngayon dyan. Si Senator de la Rosa is not physically present at nagko-contemplate o pinag-iisipan na ni Tito Soto na maglabas ng show cause order. Bakit hindi siya papatawan ng disciplinary action sa Senado? 8 lang naiiwan. Pero may 5 or 15 ang silent majority. Ito naman po yung nakalinya sa maniobra ni Marcos at nila Romualdez na grupo. Pero hindi yan intact, no? Hindi po yan solid. Kasi nakikita natin dyan, itong si Pia Cayetano, kapatid ni Alan Peter Cayetano yan, anytime pwedeng lumipat at tumawid yan papunta dito sa minority group, no? At magiging karagdagang bilang ng mga senador. Nandyan din po si JB Ejercito na very vocal na hindi siya pumapabor dito sa impeachment gimmick ng maniobra nila Marcos at Romualdez. And maybe we can add one more, si Loren Legarda, yung kanyang anak, tinitira at dinidikdik ngayon sa House of Representatives. Na mukhang malabo din yan na tatayo upang hatawin ng 2-2 sa impeachment si Sara Duterte pag-akyat sa Senado. O 3 na yon. Diba? JB Ejercito, Pia Cayetano, Loren Legarda. O di, patas na. Pwedeng magmaniobra din po ang magkapatid na Villar kasi dati namang kaalyado at nakalinya yan sa mga Duterte at hindi yan bumibira sa mga Duterte. So between 3 to 5... Hindi, yung mga Villar, si Pia Cayetano, umalis na kayo dyan sa majority. Ano nyo na yan. Magpalit na kayo ng Senate. Alam mo kasi, iba na nangyayari ngayon. Isipin yung taong bayan. Huwag yun ang pakisamahan. Ang pakisama po, ibinibigay yan doon sa karapat-dapat. Yung paggalang, ibinibigay sa taong dapat ikarespeto.
Pero nakikita mo, yung tao ayaw mag-imbestiga. Ayaw irespeto yung taong bayan. Gusto ng taong bayan, nakakarami, mag-imbestiga siya eh. Ipatawag si Martin eh, ayaw niya. Sa tingin mo, igagalang mo yun? Ikaw, senador ka, igagalang mo yung kapwa senador mo, yung taong bayan, galit, kung saan yung taong bayan, nanalo ka rin, binoto ka. Hindi mo susundin yung taong bayan. Kaya ang hirap sa mga politiko eh. Ang nasusunod, yung sila eh. Dapat taong bayan na susunod. Senators ang pwede pong tumawid papunta sa Yung mga pinklawan, nakalimutan na nila yung tagline ni President ni Aquino, na kayo ang boss ko. Nakalimutan na ng mga pinklawan yan. Oh, hindi, sila ngayon, iba. Sila ang boss natin. Si Pinoy, hindi ganyan. Sasabihin ni Pinoy, kayo ang boss ko. Di ba? grupo ng silent minority, ng maingay na minority at or yung tinatawag na minority aligned group. So kahit wala si Bato de la Rosa, magiging 13 po ang bilang nila. Tama. Kung tumawid si Loren Legarda, tumawid si JB Ercito, or kahit wala si Joel tumawid Villanueva. lang ang magkapatid na Villar at pati si Joel. Hindi. Senator Pia Cayetano. Tama, wala na. Oh. So hindi sigurado si Ping Lacson dito, kaya nga pinoprotektahan niya at nila Tito Soto ang kaalyado nila, kunwari, na si Hontiveros. Pero ang bira niya ay nakatumbok kay Senator Marcoleta. Targeted operation po ito on the part of Ping Lacson. No? Yan ang mga tinatawag na maruming laro sa propaganda at maniobrang politika. At antayin natin anong sagot at pagpapaliwanag na gagawin ni Senator Dante Marcoleta sa pagkakadawit at pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa allocables at insertions na mayroong 500 million pesos daw na hindi may paliwanag na proyekto o mga pagkakagamitan kung saan napunta itong amount na ito na pinaputok ni Ping Lacson matapos na siya po ay umatras doon sa tinatawag na public debate niya supposedly kay Marcoleta sa loob ng Senado. Okay, maraming salamat ka Eric Celis sa inyo at dito nabigyan tayo ng malinaw at ito ay inigiyan natin ang ating mga komentaryo at talagang marami na naman kayong natutunang karunungan, kaalaman at masustansyang pag-uusap at isang makabuluhang komentary at isang content na makapagbibigay ng maraming lesson sa inyo, no? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.